Mga relasyon na gumagana. Ang mga sinasabi ko ay hindi ibig sabihin kung ano ang ibig sabihin nito sa akin. Ang ibig sabihin nito sa iyo, ang mga relasyon ay ang saya at sakit ng buhay. Ano man ang unang dahilan kung bakit humihingi ng pagpapayo ang mga tao, sa huli, ang issue ay umiikot sa isang relasyon. Kung ang issue sa kamay ay tila tungkol sa pera, galit o takot, ito ay karaniwang ang paraan na ang pera, galit o takot ay nakakaapekto sa ating kakayahang magkaroon ng mga relasyon na nagiging dahilan upang gumawa tayo ng isang bagay tungkol dito. Ang mga relasyon ay ang tanging bagay na walang hanggang halaga sa buhay na ito. Ang lahat na aalisin natin sa mundong ito ay ang mga ugnayang dadalhin natin hanggang sa walang hanggan. Ano man ang mayroon ka sa material, hindi ka magiging masaya nang walang pagtupad sa mga relasyon. Karamihan sa makakahumaling, mapilit na pag-uugali ay umiikot sa mga issue ng mga relasyon o ang makakakulangan nito. Ang mga relasyon ay ang pundasyon ng lahat ng paglago at makabuluhang personal na pag-unlad. Ang tanging tunay na sukatan na mayroon tayo para sa personal na pag-unlad ay ang ating pagiging epektibo sa pagbuo ng makabuluhang mga relasyon. Dahil ang mga relasyon ay binuo sa paligid ng komunikasyon o ang pagbibigay at pagtanggap ng input, hindi tayo magkakaroon ng makabuluhang relasyon maliban kung tinatanggap natin ang mga karapatan ng mga taong kasama natin sa ating buhay. Sa madaling salita, sa isang relasyon, binibigyan mo ang ibang tao ng pribilehiyo na magsalita sa iyong buhay dahil ang iyong buhay ay nakakaapekto sa kanila. Walang ibang mga pagpipilian. Ang mga relasyon ay umuunlad sa komunikasyon at ang komunikasyon ay batay sa katapatan. Ang katapatan gayunpaman ay lumilikha ng kahinaan. Para sa maraming tao, ang kahinaan ay hindi komportable o ninanais. Kaya sa halip na harapin ang mga posibilidad ng kalungkutan sa pamamagitan ng sakit sa isang relasyon, pinipili nilang mamuhay sa katiyakan ng sakit na makikita sa kawalan ng makabuluhang relasyon. Ang mga relasyon na gumagana ay dapat may katumbas, may give and take. Nakabatay ang mga ito sa ating kakayahang ibahagi ang ating mga ideya, ating mga kalakasan, at ating mga kahinaan. Sa mga relasyon, tulad ng lahat ng iba pang pakikipag-ugnayan sa lipunan, isinusuko natin ang ilan sa ating mga karapatan. Kung nagmamalasakit tayo sa isa't isa, dapat nating tanggapin ang katotohanan na ang ating mga aksyon ay nakakaapekto sa iba. Dahil dito, hindi natin maaaring hilingin sa mga tao na maging sa ating buhay at pagkatapos ay tanggihan sila ng karapatang magbigay ng input sa ating buhay. Maaari kang maging sa aking buhay, ngunit panatilihin ang iyong mga opinyon sa iyong sarili. Ay hindi ang mga bagay na tunay na relasyon. Kadalasan ay isinasalang-alang natin ang input ng ating mga kaibigan bilang mga paghuhusga at kayang tumanggi na umangkop at makinabang. Ngunit upang lumago sa ating relasyon at bilang isang tao, dapat nating palaging isaalang-alang kung paano nakakaapekto ang ating pag-uugali sa ibang tao. Ilang tao ang nakakaunawa kung paano nakakaapekto ang ating pag-uugali sa mga tao sa ating paligid. Hindi natin malalaman kung paano nakakaapekto ang ating pag-uugali sa ibang tao maliban kung handa tayong hayaan silang magsalita sa ating buhay. Ang paghahanap ng mga bagong kaibigan ay hindi ang paraan upang tumugon sa hindi kanais-nais na input mula sa mga kasalukuyang kaibigan. Dahil sa pag-ibig, laging gusto nating malaman kung paano nakakaapekto ang ating pag-uugali sa mga nakapaligid sa atin. Sa halos bawat sesyon ng pagpapayo, isa sa pinakamahalagang pagtuklas ay nagagawa kapag nalaman ng mga tao kung paano nakakaapekto ang kanilang pag-uugali sa iba. Sa sandaling natanto iyon, ang feedback ng ibang tao ay hindi parang pagpuna. Sa halip, ito ay nagiging isang bagay na nakakatulong sa relasyon. Para sa marami sa atin, ang issue ng pagbabago ay higit pa sa maaari nating harapin. Upang magbago ay maaari ang mga kailangan na aminin natin na mali. Kadalasan, mas pinahahalagahan natin ang pagiging tama kaysa sa ating mga relasyon. Ang ating kawalan ng kapatatagan at nagresultang kawalan ng kakayahang umangkop ay nagdudulot sa atin na lumipat sa bawat tao.
Naghahanap ng relasyon na hindi kailanman nangangailangan ng paglago at pagbabago. Hindi paghatol kapag may nagtuturo na ang ating pag-uugali ay hindi makasulatan o hindi katanggap-tanggap. Ito ay makabuluhang input. Madalas nating hindi nalalaman kapag nilalabag natin ang karunungan ng salita ng Diyos. Kung talagang nagmamalasakit tayo sa paglakad sa katotohanan, ang ganitong uri ng input ay tumutulong sa atin na makabalik sa landas. Kailangan natin ng patuloy na feedback mula sa ating panlipunang kapaligiran upang patuloy na maisaayos ang ating pagiging epektibo sa mga relasyon. Minsan tumatanggap lang tayo ng input mula sa mga taong inaasahan nating makakakuha ng isang bagay. Halimbawa, hahayaan ng mga teenager ang kanilang mga kaibigan na magkaroon ng higit na impluwensya sa kanilang buhay kaysa sa kanilang mga magulang. Ang isang solong tao ay magbibigay daan sa taong kanyang nililigawan na magkaroon ng higit na impluwensya kaysa sa ibang mga kaibigan. Ang ilang mga tao ay nagpapahintulot sa ilang mga kaibigan na magkaroon ng higit ng impluwensya kaysa sa iba. Kadalasan, natatanggap ang impluwensyang iyon dahil sa inaasahan nating matamo. Hindi iyon pagiging bukas, iyon ay manipulasyon. Dapat tayong maging mahina sa mga taong epektibo sa mga lugar kung saan kailangan natin ng input. Dapat tayong maging bukas at tapat sa mga taong matatag at napatunayang mayroon silang tunay na pagmamahal sa atin. Karaniwang kaalaman na madaling lokohin ang mga taong sinusubukang manloko. Kapag sinasamantala ng mga tao ang isang tao para sa pakinabang, nabubulag sila ng kanilang kasakiman at maaaring samantalahin ang kanilang sarili. Ganito ang sinasabi ng kawikaan. Ang mga gumagawa ng masama ay nakikinig sa masamang salita. Ang mga sinungaling ay nakikinig sa mga mapanirang salita. Kawikaan, Kabanata 17, Talata 4. Sa madaling salita, nagsisimula silang makinig sa lahat ng maling tao. Kapag nagsimula tayong maglaro ng larong manipulasyon, palagi tayong makikinig sa mga maling tao. Ito ay madalas kung paano sinisimula ng mga taong mapanirang cycle ng paulit-ulit na sakit kung saan ang isang tao ay tila nakakaranas ng parehong sakit sa bawat bagong relasyon. Lumalabag tayo sa mga mahuhusay na prinsipyo para sa pagbuo ng mga relasyon at pagkatapos ay kinakain natin ang mga bunga ng ating paraan kapag nagkamali ang lahat. Ang lumalagong damdamin ng kahihiyan at desperasyon ay nagsimulang kontrolin ang ating buhay. Tumanggi tayong makarinig ng anumang bagay na hindi naghihikayat sa atin sa ating desperadong paghahangad ng kaligayahan. Tinatakpan natin ang ating mga taenga sa mahusay na payo at nakikinig lamang sa mga taong inaasahan nating makinabang. Ang bawat relasyon ay nagtatapos sa kabiguan at tayo ay nagiging mas walang laman at mas desperado. Gayunpaman, tumatanggi tayong talikuran ang ating mga mapanirang paraan. Ang moral na kompromiso upang makuha ang gusto natin ay nagiging mas malaki at lalong lumalaki. Sa bawat desisyon, lumalaki ang posibilidad para sa paulit-ulit na sakit. Sa punto ng panahong ito, sinusubukan ng mga makatwirang tao na magbigay ng input. Ang desperado na tao gayunpaman ay hindi nakikita ang input bilang makatwiran. Sa halip, ang desperado ay nakikita ito bilang paglilimita, pagkontrol at paghuhusga. Ang tao ay palaging iniisip na ang kanyang landas ng kompromiso ay makukuha niya ang gusto niya, pero hindi ito. Sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 14, Talata 12, may daan sa harap ng bawat tao na tila matuwid, ngunit ito ay nagtatapos sa kamatayan. Sa puntong ito, na lahat ng input na hindi nagpapatibay sa paglilinlang sa sarili ay tinanggihan bilang paghatol. Hindi lahat ng nagdudulot sa atin ng sakit ay paghatol. At hindi rin mali. Dumarating ang sakit kapag hinuhusgahan natin ang motibo. Para sa isang nagkasalang budhi, ang lahat ay nagbabanta. Kung hahatulan tayo ng ating mga puso, hahatulan tayo ng anumang hamon. Iisipin natin na ito ay ang tao, ngunit ito ay ang ating konsensya. Kaya't huwag tanggihan ang mga naging tapat dahil lang sa hindi mo gusto ang kanilang input. Kapag nakita mo ang iyong sarili na nagtatanggol o reaksyonaryo, tanungin ang iyong sarili kung bakit ka lumalaban. Minsan, magandang makinig sa mga taong alam mong hindi ka sang-ayon para lang makakuha ng ibang pananaw. Ang pantas ay natututo sa pamamagitan ng pagtuturo. Ang mabagal ay natututo sa pamamagitan ng pagtutuwid. At ang mga hangal ay natututo sa mga kahihinatnan. At hindi natututo ang mga makasarili. Makinig, matuto, lumago at itigil ang sakit.